Magandang umaga po, Sir Van. Magandang umaga rin po sa lahat ng listeners. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gayeta. Matagal niyo na po akong tagapakinig. Pero ngayon lang ako magbabahagi ng karanasan ko sa kababalaghan. Kaya sana po ay mapansin. Ito po ay tungkol sa isang property na binabantayan ng pamilya namin. By the way, kami nga po pala ay caretaker ng isang private property na malapit sa dagat na tinatawag ng mga taga rito sa amin na Quebrada Beach. Yun pong lugar na binabantayan namin ay may ilang hanay na mga cottage, mga areas kung saan maaaring magpahinga at magkaroon ng gatherings. May mga lugar din kung saan pwedeng magkaroon ng picture taking at hindi rin mawawala ang mga banyo kung saan nagpapalit ang mga bisita sa tuwing dumadayo doon. Maganda po yung Quebrada. Dinadayo siya ng mga tao dahil sobrang linaw ng tubig. Merong malalaking mga bato na talagang sobrang ganda ring kuhanan ng mga litrato. Ang maganda pa rito, kahit kilala siya ng karamihan, ay hindi dito palaging siksikan. Kaya nagmumukha siyang pribado. Protektado rin siya ng mga lokal. Kaya naman ay napapanatili ang kalinisan sa lugar. Pero sa kabila po ng magandang imahe ng lugar, ay talagang napakarami na ng pamilya naming mga naging hindi kaaya-ayang karanasan sa Quebrada. Yung mga karanasang hindi rin inaasahan ng mga nagpupunta doon. Umpisahan natin dito, Sir Van. Isang gabi po yon, mga bandang 8:00. Pinalabas ako ni tatay para tignan daw yung mga cottage kung may nakabukas pang mga ilaw. May katatapos lang pong mag-rent na pamilya nun, kaya kailangang i-double check. Nga pala, yung bahay po namin ay malapit din lang doon, kaya nilalakad lang namin at mas nababantayan yung lugar ng maayos. E di yun nga. Nagpunta po ako doon sa lugar. Pagdating ko ron ay maayos naman lahat. Iniwan naman yung malinis na mga bisita at nakapatay din maging yung mga ilaw. Noon pong matapos kong i-check ang lahat, ay aalis na sana ako. Nung may maaninag ako sa tabing dagat, doon po sa lugar kung saan merong malalaking mga bato. May babae purong nakaupo sa isang malaking bato, nakatalikod sa direksyon ko. At nakasaklob ang mga kamay sa sariling muka na akala mo ay umiiyak. Napaisip na po ako noon kung sino yung babae, kung guest pa rin ba o taga-ron din lang sa karatig na lugar. Sa pagtataka ay naisipan ko na pong lumapit noon para magtanong. Marahan akong naglakad palapit sa may batuhan sa tabing dagat. Hindi inaalis ang tingin doon sa babae. Kaso nung ilang metro na lang ang layo ko sa kanya, ay narinig kong tumatawag yung bunso kong kapatid mula sa may gate. Kaya agad akong napalingon sa kanya. Pinasunod din pala siya ni tatay. Nung pong muli kong alisin ang paningin sa kapatid ko para ibalik dun sa babae, ay hindi ko na po siya nakita pa. Naglaho na lang siya ng parang bula. Sinubukan ko pa siyang hanapin nun, pero hindi ko na siya natagpuan pa. Sa kalagitnaan nga po ng paghahanap ko dun sa babae, ay lumapit yung kapatid ko at nagtanong kung bakit daw hindi pa ako umuwi at kung anong araw ang hinahanap ko. Sinabi ko po sa kanya yung tungkol sa babaeng nakita ko dun sa may batuhan. Pagkarinig niya po doon ay saglit siyang napatahimik at maya-maya ay bigla na lang sumeryoso ang mukha at inaya na ako paalis. Kahit pa nagtataka ay sumunod na rin lang ako sa kanya. Noon pong makalabas at nakakalayo-layo na kami sa may lugar, ay doon niya nabanggit na hindi raw po tao yung nakita ko. Talagang matagal na raw na may nagpapakitang babae doon sa may batuhan. Ang kwento daw ng mga taga doon sa amin ay nalunod daw po yun sa Quebrada. Kaya hanggang ngayon ay doon pa rin nagpapabalik-balik ang kaluluwa niya. Noon pong mapakinggan ko yon, ay talagang hindi ako makapaniwala. Totoo pala yung sinasabi nila tungkol sa mga multo. Hindi mo talaga agad matutuko yung pinagkaiba nila sa ordinaryong mga tao. Maliban na lang kung may gagawin sila sa'yo para malaman mo ang totoo. Yung sunod na karanasan naman po ay nangyari naman sa kapatid ko.
Yung kapatid ko rin po itong sumunod sa akin sa quebrada nung gabing nagpakita sa akin yung babae sa batuhan. Ang kwento niya naman po ay nangyari mga bandang 8:30 ng gabi. Wala nang mga guest nito sa mga cottage at tahimik na rin yung lugar. Pero lumabas pa rin ng bahay yung kapatid ko dahil gusto niyang pumunta sa may quebrada at tumambay muna doon. Hindi pa raw kasi siya dinadalaw ng antok at gusto niya munang magpahangin. So yun nga po, nagpunta doon yung kapatid ko. Kaso nasa gate pa lang daw ay nagtaka na siya nung makitang may isang cottage na bukas ang ilaw. Nakakasigurado siyang sarado yun kanina dahil siya rin ang huling naglinis doon pagkaalis ng mga huling bisita. Habang pinagmamasdan niya yung cottage sa kalayuan, ay napatigil siya nang may makitang taong nakaupo ron. Agad na pong napailing yung kapatid ko nun at naisip na may matigas na naman ang ulong gustong tumambay dito ngayong gabi. Ganun po kasi ang ibang mga taga rito sa amin. Kung minsan at malalim na ang gabi ay tumatambay doon sa cottage at magiinom doon. Kaya naman pagka umaga ay magugulat na lang kami sa kalat na mga naiwan. Hindi na po bago yun sa amin. Kaya naman ang ginawa ng kapatid ko ay mabilis na naglakad papunta sa cottage na bukas ang ilaw. At nang makarating doon ay nakita na niya sa malapitan yung taong naroon. Lalaki po yun. Siguro kung titignan daw base sa katawan ay mahigit 40 anyos na rin. Malayo raw po ang tingin nun at nakatagilid sa direksyon ng kapatid ko kaya hindi niya yun maitsurahan ng maayos. Wala pong dalang kahit ano yung lalaki. Talagang nakatambay lang siya doon. Kinausap na po siya noon ng kapatid ko at nagtanong kung bakit nga tumatambay doon nang hindi nagsasabi sa mga caretaker. Kaso hindi raw po umiimik yung lalaki at patuloy lang na nakatingin sa malayo. Ilang beses pa raw sinubukang kuhanin ng kapatid ko yung atensyon niya. Kaso ay talagang wala raw pakialam yung lalaki. Nung mainis na nga po yung kapatid ko, ay tuluyan na siyang lumapit at bahagyang kinapitan ng balikat ng lalaki. Nung pong humarap yun sa kanya, ay napasigaw siya nang makitang duguan ng kalahating mukha nun at may malaking butas din yun sa ulo. Puting-puti lang daw ang mga mata at sobrang putla at yung itsura ay parang nalunod na hindi mo maintindihan. Sa sobrang kilabot po ng kapatid ko noon, ay mabilis na nagtatakbo palayo ang loko. Hindi na raw niya na isarado ang gate noon. Noon pong makauwi siya sa bahay ay nagmamadali na siya at muntik na nga ring madulas dun sa basahan namin sa pintuan. Nasaktuhan niyang gising pa si tatay nun sa sala at may inaayos na agad ding nagtanong sa kanya kung anong nangyari. Ikinuwento po niya kay tatay yung nangyari. Kaya naman itong si tatay ay sinabihan yung kapatid ko na samahan siya pabalik sa may quebrada at titignan niya raw kung ano talagang meron doon. Ayaw pa po sanang bumalik ng kapatid ko, Sir Van. Kaso wala na rin siyang nagawa. Noon pong makabalik sina tatay, ay inaabutan nilang bukas pa rin ang ilaw doon sa cottage na sinasabi ng kapatid ko. Pero nang makalapit sila doon, ay wala na po yung lalaki. Wala ring mga kalat o kung anumang naiwan doon. Pero doon sa pwesto kung saan nakita ng kapatid kong umupo yung lalaki, ay medyo basa-basa pa. Kaya kahit papaano ay naniwala na si tatay noon na nagsasabi ng totoo yung kapatid ko. Siguro po ay masyadong nagimbal ang kapatid ko noon. Kaya naman buong gabi ay gising siya at hindi makatulog. Bawat pikit daw kasi ng mga mata niya ay nakikita niya yung itsura ng lalaki at pumapasok sa isipan niyang sinundan siya kahit sa kwarto niya at pinagmamasdan siya. Ang sumunod naman po nito ay nangyari isang Sabado rin ng gabi. Sobrang late na po nito, Sir Van. Mga bandang 10:00 na rin. Talagang gising pa ang buong pamilya namin dahil may handaan sa bahay nung kinabukasan. Kaya tulong-tulong kaming nagpupuyat at nag-aasikaso ng mga ihahanda. Sa kalagitnaan po ng katahimikan ng gabi, ay nalipat ang atensyon namin nung marinig na may nag-iingay sa may quebrada. Nakakatiyak po kaming dun yun sa lugar na binabantayan ng pamilya namin. Yung mga ingay po na naririnig namin ay may mga naghihiyawan at mga nagtatawanan. Parang may kasiyahan. Ang sabi ni nanay nun ay bumaba raw po muna kami para tignan.
dahil baka may mga matitigas na naman ang ulong tumatambay doon. Kami lang po sana ng kapatid ko ang bababa. Kaso nagdesisyon na rin si tatay na sumama sa amin in case daw na hindi mapakiusapan yung mga taong nandun. Sama-sama nga po kaming tatlo na naglakad papunta sa may lugar. Kaso nung makarating na po kami doon, ay sinalubong kami ng katahimikan. Nakapatay ang lahat ng mga ilaw sa bawat cottage. Maayos ang buong lugar at walang kahit anino ng tao sa paligid. Pinasok pa rin po namin yon para makasigurado. Pero talaga pong wala kaming natagpuan. Nung din ay nabanggit ng kapatid ko na baka raw pinaglalaroan na naman kami at hindi mga tao yung naririnig namin, kundi mga elemento at mga entity na naninirahan doon sa quebrada. Ito naman pong huli ay nangyari sa akin. Personal kong karanasan. Noong pong araw na mangyari ito, ay sobrang abala namin maghapon dahil 3 pamilya rin ata ang rumenta sa mga cottage namin at hapon na rin nagsialisan. Mga bandang alas 5 na. Pagkaalis nila ay agad na akong dumiretso doon para maglinis. Normal ko lang pong ginagawa ang trabaho noon. Nalinis ko na nga yung unang 2 malalaking cottage. Kaso nung nandoon na ako at maglilinis na sana sa pangatlo, ay muli na naman akong napaglaruan. Habang nasa labas po kasi ako ng cottage at nagwawalis, ay bahagya akong tumungo para sana walisin yung nasa ilalim ng mga kahoy na upuan dahil may mga kalat pudong na iwan. Pagtungo ko po ay napakunot ang noo ko nung may nakitang pares ng mga paa na nakatayo sa loob ng cottage. Pansin ko pa pong basa ang mga yun at kitang-kita po yung mga bakas sa semento. Na ibig sabihin ay naglakad siya o di kaya ay kapapasok niya lang doon. Agad po ako nagtaas ng paningin at umayos ng tayo para tignan kung sino yon. Kaso pagtingin ko po ay walang tao sa cottage. Nananatili lang po ang katahimikan doon. Bagaman binabalot na rin ng takot, ay naisipan kong tingnan muli para makasigurado kung tama ba ako ng nakikita o talagang pinaglalaroan lang ako ng mga mata. Dala na rin ng pagod sa maghapon. Sa ikalawang pagkakataon, Sir Van, muli po akong yumuko at sumilip sa loob. Pagyuko ko po ay nakita ko yung mga pares ng paa na nandoon pa rin sa loob. Pero noon ay tila nakaharap na sa may direksyon ko. Napapalunok akong muling umayos ng tayo noon at sumilip sa loob ng cottage. Pero wala pong tao doon sa loob. Hindi ko alam kung anong naisipan ko noon. Pero sa ikatlong pagkakataon ay muli po akong yumuko para silipin yung mga paa. Kaso napamura po ako dahil pagyuko ko, sa halip na nasa loob ng cottage yung mga paa, ay nagulat ako nung nakita ko ang mga yon sa tabi ko, sa may kanang bahagi. Napasalampak ako nun sa lupa at napatingala para tignan kung sinong katabi. Pero wala po akong nakita. Sa takot ko nun ay hindi ko na po natapos yung ginagawa ko at nagmamadali na akong nagtatakbo pa uwi sa bahay. Kung saan ay inasar pa akong duwag ng kapatid ko. Noon naman ay hindi na ako nakipagtalo pa dahil talagang dinalaw nga ako ng kaduwagan ng hapon na yon. Pero sa totoo lang, kahit sino naman sigurong makaranas nun ay ganun din ang magiging reaksyon at mahihirapang ilabas ang tapang kapag nasa posisyon ng ganun. Pagbati po, Sir Van. Ako nga po pala si Irene, isa sa mga tagapakinig niyong nagmula pa dito sa Cavite. Nais ko lang po palang magbahagi ng mga horror stories sa inyo ngayong araw. Pawang karamihan ay sarili kong mga karanasan. Ang mga ito po ay nangyari sa dati kong pinagtatrabahuan. Dati po kasi akong nagtatrabaho bilang isang caretaker bago ako matanggap bilang agent sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko ngayon. Ako po ay dating caretaker ng isang rest house dito lang din sa Cavite. Maayos po ang sahod ko doon. Maayos din ang pakikitungo ng mga amo ko. Sadyang kinailangan ko lang umalis doon dahil mas malaki ang offer na sahod ng kumpanyang pinapasukan ko ngayon. Bukod pa ron ay marami akong kinatatakutan sa rest house na dati kong binantayan.
25 anyos na po ako noon. May isa pa naman akong kasamang caretaker. Kaso ay alam niyo yung palaging wala at lumalabas kasama ang kasintahan niya. Palagi rin yung umuwi nang hindi nagpapaalam sa amo namin. Madalas siyang umalis kapag wala ang amo namin sa rest house. Kaya naman ay hindi siya napapagalitan. Hindi rin naman ako maalam magsumbong kahit pa nasa akin napupunta ang mga trabaho niya. So yun nga, dahil ganito palagi ang mga nangyayari, ay palagi akong naiiwang mag-isa sa malawak na lugar. Kaya rin siguro ako nagkaroon ng mga creepy experiences. Malala rin po ang mga yon, lalo na dun sa mga naging karanasan ko sa guest room ng bahay. Ito po ay nangyari isang umaga. Mga bandang 6:00 pa lang at bahagya pa lang sumisikat ang araw. Nagwawalis po ako nun sa may labas ng guest room. Dahil sa harapan nun ay may parang maliit na hardin na mayroong matataas at gumagapang na mga bulaklak at halaman. Palagi pong nahuhulog at napapadpad sa may sahig ang mga dahon at bulaklak nun. Kaya naman ay umaumaga ko yung winawalis. Yun nga, Sir Van. Habang naglilinis po ako, ay hinayaan kong nakabukas ang pintuan ng guest room. Katatapos ko lang kasing magligpit ng mga gamit doon na hindi na masyadong napapakinabangan. Madalang din naman kasing may tumao doon, kaya ginagawa na ring tambakan ng mga gamit. Habang abala po ako nun sa ginagawa, ay napukaw ang atensyon ko nung makita sa gilid ng mga mata ko na tila may dumaan sa loob ng guest room. Parang tao. Napatigil po ako sa ginagawa at sumilip doon. Nagtataka rin. Wala naman kasi akong kasama sa rest house ng umagang yon. Wala ang amo ko at yung kasamahan ko naman ay umalis nung nakaraang gabi. Habang nakatingin po ako nun sa may loob ng guest room, ay nagulat ako nung bigla na lang lumagapak pasara yung pintuan. Napatras po ako nun at hindi alam ang gagawin. Pilit kong isinisiksik sa utak ko na baka gawa lang ng hangin. Kahit pa sa loob-loob ko ay alam kong imposible yung mangyari. Ilang minuto pa po akong tumayo doon at nakatitig lang sa nakasaradong pintuan bago ako tuluyang makaipon ng lakas ng loob at binuksan yon. Pagpasok ko ay wala naman pong tao at bumalik na sa normal ang buong kwarto. Medyo kinilabutan na po ako noon. Kaya naman ay nilisan ko na yon at sa ibang bahagi na lang ako ng bahay naglinis. Yung sumunod naman ay nangyari isang gabi. Wala po ulit akong kasama nito. Mga bandang 9:00 na rin po yon. Naglilibot ako sa buong lugar para makasiguradong sarado na ang lahat. Mga pintuan, gate, mga bintana at kung ano-ano pang mga lugar na kailangang secured. Lalo na kapag sasapit ang gabi. Noong ma-check ko na lahat, ay nagpasya akong akit na sana sa kwarto ko sa ikalawang palapag ng bahay. Kaso nun pong nasa may hagdanan na ako, ay napasulyap ako sa may guest room kung saan ay natanawan ko yung nakabukas. Kahit pa nakakasigurado akong isinara ko na yun maaga pa lang. Dahan-dahan po akong naglakad papunta doon para sana isara lang ang pintuan at patayin ang mga ilaw. Kaso pagdating doon ay may iba pa akong nadatnan. Nang makalapit po kasi ako ay narinig kong may nag-iingay sa loob ng guest room. Noon pong silipin ko yun ay nagulat ako nang makitang umaandar yung debateryang truck na laruan ng pagmamayari ng anak ng amo ko. Yun po ay matagal nang inilagay sa guest room dahil hindi na raw gumagana. Kaya nagtaka ako nang makitang umaandar yun na parang walang kasira-sira. Nangingibabaw na sa akin ang kuryosidad nang dumiretso yung laruan papunta sa may paanan ko at doon po yung tuluyang tumigil dahil naharangan at bumangga sa akin. Walang imik ko po yung kinuha at tiningnan. Habang sinisipat ko yon, ay napapitlag ako nang malaglag yung isang malaking kahon na nakapatong sa may kama. Yun po ang naglalaman pa ng mga laruan ng mga anak ng amo ko. Kaya naman ay nagkalat ang mga yun sa sahig. Hindi ko maintindihan kung paano yung tumilapon, lalo na at maayos naman ang pagkakalagay nun sa kama. Wala rin akong nagawa nun, kaya po lumapit ako dun sa kama at bahagyang lumuhod sa may sahig para saliputin ang mga nahulog na laruan. Isa-isa ko pong pinulot ang mga yon. Abala ako dun ng maya-maya
ay mapalingon ako sa may ilalim ng kama dahil may laruan pong napadpad doon. Pagtingin ko kasi doon ay may nakita akong pares ng mga paa ng bata na tila nakahiga. Maputla na po ang itsura ng mga yon na parang sa patay. Agad na po akong napaatras nito at halos madulas sa pagtayo. Mabilis akong nagtatakbo nito palabas at buong gabi pong hindi na ako bumalik sa guest room na yon. Noong sumunod na araw ay hindi na rin ako naglinis. Kaya naman yung kasamahan ko ang nag-asikaso doon. Nagtataka pa siya kung bakit daw ayaw na ayaw ko magpunta doon. Gayong dati ay doon ako unang naglilinis. Hindi ko na sana sasabihin sa kanya yung mismong rason ko. Pero isang gabi, habang nasa mga kwarto namin kami at nagpapahinga, ay may naikwento siya sa akin. Bago siya mag-umpisang magkwento, ay nagtanong muna siya kung komportable at wala raw ba akong nararamdamang kakaiba sa guest room. Noon pong itanong niya yon ay hindi na ako nagdahilan pa at naikwento ko na nga yung mga karanasan ko. Noon po ay nagulat ako nang may maikwento rin yung kasamahan ko sa akin. Ito naman daw ay nangyari noong mga panahong bago pa lang siyang nagtatrabaho doon. Hindi niya pa ako kasama. Under renovation pa puno ng maids room. Kaya naman ay sinabihan siya ng amo namin na doon muna pansamantalang tumuloy sa guest room dahil wala namang gumagamit noon. Sumunod naman po itong kasamahan ko at doon dinala ang mga gamit niya tumuloy. Noong una ay maayos naman. Komportable naman siya doon. Kaso nung magtagal na, ay doon na siya nagkaroon ng talagang hindi ka nais-nais na mga karanasan. Yung pinakauna raw ay nangyari isang gabi. Siya lang din mag-isa nito sa rest house at umalis yung pamilya ng amo namin. Ang sabi niya ay malalim na raw noon ng gabi. Nagpapahinga na rin siya nang sa kalagitnaan ng paghimbing niya ay bigla na lang daw siyang binangungot. Yung pakiramdam daw po niya ay tila totoong totoo yung nangyayari. Ang senaryo ay nandoon din siya sa loob ng kwarto. Nakahiga siya sa kama at nagpapahinga. Nang maya-maya ay may lumapit na batang babae sa kanya. Sobrang putla, walang mga mata at nakasuot daw ng maong na short at puting sando. Sobrang nakakatakot daw po yung itsura nun, na kahit nung nagkukwento yung kasamahan ko ay napapailing siya. Ilang minuto raw na tinitigan ng batang babae yung katawan niyang natutulog. Nang maya-maya ay bigla na lang daw yung dumagan sa kanya at sinakal siya ng sobrang lakas. Habang sinasakal siya nun, ay nakangiti raw po yun ng sobrang laki at parang walang planong pakawalan siya. Mabuti na nga lang daw po at nagising nun yung kasamahan ko. Nung maalimpungatan siya ay napasigaw siya at habol-habol ang hininga. Naiiyak siya nun habang hawak-hawak ang leeg dahil ramdam na ramdam daw po niya na para talagang may sumakal doon. Bumangon na po nun yung kasamahan ko para sana maghilamos. Kaso nung isusuot na sana niya ang mga tsinelas sa sahig, ay nagulat siya nang maaninag na may mga bakas po ng maliliit na paa doon. Parang sa bata. Marumi daw ang mga yon na parang nanggaling sa labas at biglang pasok sa kwarto. Nung muli niya namang tignan ng pintuan, ay sarado yon. Doon na po pumasok sa utak ng kasamahan ko na baka hindi lang talaga bangungot o panaginip yung nangyari sa kanya. Baka yun po ay totoo na. Sa kilabot nga raw niya ng gabing yon, ay nagpasya siyang sa sofa na lang sa ikalawang palapag ng bahay matulog. May naikwento pa siyang ilang mga nakakatakot niyang karanasan sa ibang bahagi ng rest house. Kagaya na nga lang nung dalaga raw na basang-basa at nagpapakita sa may pool area. May matanda raw na tila katulong sa may kusina na kadalasang nagpapakita sa madaling araw. At doon daw sa may main bedroom ay meron din. Pero kahit pagaano nakaraming entity ang mga nagpapakita sa kanya sa ilang bahagi ng rest house, ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mas takot na takot siya dun sa entity sa guest room. Siguro daw kasi ay hindi yun basta-basta nagpapakita lang. Kaya rin kasi niyang manakit. Noon ko rin lang napag-alaman na aktibo pala ang senses nung kasamahan ko pagdating sa mga ganung bagay. Kaya naman mas lalo akong kinilabutan. Pagkatapos po ng usapan naming yon, ay pinayuhan niya akong mag-iingat. Lalo na nga at ako yung palaging nandoon at nag-aasikaso sa may guest room.
Nung mga sumunod namang mga linggo, buhat nang mangyari yon, ay wala akong sumunod na naging karanasan dahil umiiwas na po talaga ako sa kwartong yon. Sinasadya akong sa ibang bahagi ng rest house maglinis. Pero isang gabi ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Nandoon po that time yung amo naming babae. Mga bandang 9:00 na ito ng gabi. Nung makiusap siya sa akin na may kuhanin daw sa guest room. Doon sa isang kahon na naroon. Limot ko na yung pinapahanap niya pero mahalaga po yun at kailangan niya ng mga oras din yon. Wala na po akong nagawa, Sir Van. Kaya naman ay nagpunta ako sa guest room. Pagdating ko ron ay binuksan ko ang mga ilaw at agad na dumiretso dun sa kahon na tinutukoy ng amo ko. Nung makalapit po ako doon, ay binuksan ko na yun at naghanap. Habang naghahanap po ako ay hindi ako mapakali dahil ramdam na ramdam kong hindi ako mag-isa. Yung pakiramdam ko po noon ay talagang para akong may ibang kasama. Kaya naman pag-alagala ang mga mata ko at hindi lubos na makapag-focus sa kailangang gawin. Maya-maya pa, nahanap ko na noon yung pinapakuha ng amo ko at ibinabalik na lang yung ilang mga gamit. Nung mapasigaw ako ng may lumipad pong laruan papunta sa direksyon ko, may bumato po sa akin noon. Yun po ay laruang truck na may kalakihan din at sobrang bigat. Tumama po yun sa may noo ko, Sir Van. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon ko. Noon ay hindi ko na masyadong ininda ang sakit at nagmamadali na lang akong nagtatakbo pataas kung saan ay sinalubong ako ng amo ko na nag-aalala at nagtanong kung anong nangyari. Napasigaw din siya nung makita ang noo ko dahil dumudugo na po pala yun. Hindi ko na rin napansin dahil sa pagmamadali. Siya na yung nag-asikaso sa akin, Sir Van. Nagtatanong siya kung anong nangyari habang ginagamot ako. Ayaw ko po sanang sabihin nung una dahil hindi naman talaga kapanipaniwala. Kaso ay mapilit siya, kung kaya wala rin akong nagawa. Akala ko noon ay hindi siya maniniwala. Yun pala ay matagal na rin niyang pinapakiusapan yung amo naming lalaki na ipabless ang buong rest house. Lalong-lalo na ang guest room. Dahil masama rin daw nga ang pakiramdam niya doon. May nakikita rin daw pala at sinusumbong sa kanya yung mga anak niya kapag nagpupunta sila doon. Dahil nga po doon sa nangyari, ay sinabihan na lang kami ng amo namin na kahit wag nang masyadong bumalik sa guest room. At pinayuhan niya rin kaming kung kailangang talagang magpunta doon ay mag-iingat. Dahil hindi lang yun basta kwarto at tambakan ng mga gamit. Pinamamahayan din yon ng ilang mga nilalang na hindi namin lubos na maunawaan. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po si Ren. Share ko lang po itong karanasan namin. Taong 2013 yon. Mga panahong nakatira pa lang kami sa probinsya. May kapitbahay po kami noon na talagang may kalakihan ng bahay. Pagmamay-ari po ng mga Muslim na talagang may kaya sa buhay. Yun pong bahay ay up and down at talagang napakalawak. Bagaman kahit na napakaganda ng bahay, ay palagi pong walang tumatao doon. Palaging wala yung pamilyang nakatira doon dahil abala rin sa negosyo sa ibang lugar. Minsan lang sila kung umuwi sa loob ng 5 buwan. Hindi naman masasabing napapabayaan yung bahay dahil may caretaker po silang kinuha doon. Kapitbahay din po namin yung caretaker na kung tawagin sa amin ay si Kadoming. Talaga pong maedad na rin yung matanda. Pero hindi maipagkakailang tapat at mahusay siya pagdating sa trabaho. Sobrang sipag po nung matanda na alas 5 pa lang ata ng madaling araw ay napapakinggan na namin siya nagwawalis sa may kalsada. Nagdidilig ng mga halaman, nagpapatugtog na ng radyo at nagpapakain na ng mga alagang hayop. Madalas din namin siyang nakakakwentuhan kaya talagang malapit siya sa amin. Ilang taon din pong nanilbihan si Kadomeng sa pamilyang yon bago siya bawian ng buhay nang dahil sa sakit sa baga. Noon pong mawala si Kadomeng ay hindi agad nakahanap ng kapalit na caretaker yung pamilya. Kaya naiwang tahimik yung bahay at walang tumatao. May paminsan-minsang pumupunta ron at nag-aasikaso sa mga alagang hayop.
Pero hindi rin nagtatagal doon o nagpapalipas ng gabi. Noon pong mga panahong walang nagbabantay doon, ay nakaranas kami ng mga kakatuwang pangyayari doon. Noong una nga ay inakala namin kami lang ang nakaka-experience. Pero maging yung mga kapitbahay din pala namin ay napapansin yon. Yung una ay nangyari ilang araw matapos mailibing si Kadomeng. Ito po ay nangyari isang madaling araw, mga bandang 5:00. Nasa sala kami noon ni Mama at ng bunso kong kapatid at kumakain ng umagahan dahil maaga pa kaming papasok sa paaralan. Habang tahimik ang paligid, ay nagkatinginan kami nung mapakinggan na may tumutugtog na radyo sa kabilang bahay. Yung tugtugan pa ay ganun-ganun sa mga tugtuging palaging pinapakinggan ni Kadomeng. Nagtaka na po talaga kami noon dahil wala namang tao dun sa bahay. Nasundan pa yun ng malakas na mga tahol ng mga alagang aso sa kabilang bahay, kaya hindi na napigilang magtanong ng kapatid ko. May tao ba sa kabila? Hindi rin naman siya masagot ni Mama noon dahil pawang ang alam namin ay wala po talagang tumatao ron ng araw na yon. Noong mga sumunod na araw, ay paulit-ulit na ganun ang nangyayari. Kapag gumigising kami ng madaling araw, ay napapakinggan naming tumutugtog yung radyo. Maaabutan naming bukas yung mga ilaw sa kabilang bahay na parang may nag-aasikaso doon. At kadalasan ay kumakahol ang mga aso kapag mga alanganing oras. Hanggang sa isang araw ay nangyari ito. 11:00 na po ito ng gabi. Gising pa kami ni na Mama dahil may inaasikaso kami noon. Habang may ginagawa kami sa may sala, ay nagpaalam saglit si Mama na pupuntang banyo. Hindi ko na lang siya pinansin noon. Di tumayo siya. Kaso pagtayo niya, ay napatapat siya sa may bintana kung saan ay nakaharap sa kabilang bahay. Saglit po siyang napatigil noon at natulala. Tinanong namin siya noon kung anong meron. At ang naisagot niya sa amin, ay nandoon daw po sa may harapan ng kabilang bahay si Kadomeng at nakatingin sa kanya. Kinilabutan na po kami noon, kaya agad nang ibinaba ni Mama ang mga kortina at nagkayayaan na rin kaming matulog. Yung isa pa pong naging experience ko dito ay madaling araw naman nangyari. Siguro ay pasado 5:00 na rin. Medyo nagliliwanag pa lang sa labas. Habang nagpaplantya po ako noon ng uniform, ay naagaw ang atensyon ko nung mapakinggang may nagwawalis sa labas. Hindi sa labas ng bahay namin, kundi sa kabilang bahay. Noon po ay agad akong sumilip sa may bintana dahil nagtataka ako kung may tao ba ron. Lalo na at ilang linggo na ring walang nag-aasikaso sa katabing bahay, buhat nang mawala si Kadomeng. Noon pong sumilip ako, ay nawala yung tunog ng nagwawalis. Hindi ko rin masyadong maaninag ang labas dahil medyo madilim. Dahil nga nawala na rin naman, ay bumalik na lang ako sa ginagawa. Kaso makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik na naman yung tunog ng nagwawalis. At hindi lang yon, tumatahol din po ang mga aso sa labas. Palakas ng palakas sa mga kahol nila habang lumilipas sa mga oras. Kaya naman muli na naman akong sumilip sa may bintana para tignan ang nangyayari. Sorban pagkasilip ko nga po, ay para akong nanigas nung makitang doon sa may harapan ng kabilang bahay ay nakatayo si Kadomeng at nagwawalis. Yung itsura niya ay normal lang. Kung hindi mo nga siya kilala at mapapadaan ka at ganun ang makikita mo, ay sigurado akalain mong buhay pa siya. Yung itsura niya nun ay abala lang sa ginagawa, habang yung mga aso ay tinatahulan siya. Takot na takot po ako nun, kaya naman agad ko nang ibinaba ang mga kortina at bumalik sa kwarto. Nasermonan pa ako nun ni Mama dahil ayoko nang lumabas sa may sala para kumain at gumayak. Ang naiisip ko pa nun dahil bata pa nga, ay baka maya-maya nandoon na si Kadomeng at nakasilip sa may bintana. Nagpatuloy pa po yung mga pagpapakita ni Kadomeng hanggang sa tuluyan ng makahanap ng panibagong caretaker yung pamilyang dati niyang binabantayan. Noong may bago na pong nag-aasikaso dun sa bahay, ay hindi na siya ulit nagpakita pa. Siguro ay iniisip niyang may mag-aalaga na at bagong gagawa ng mga bagay na naiwan niya.